bilang kapitolyo ng bansa. Tayo rin ay tinaguri ang isang premier tourist destination. Makulay ang ating kasaysayan, kaya't ito ay sa ating kapakinabangan. We are the melting pot of different cultures and speaks of our adaptability to any given situation. We took advantage of the slumber in the metropolis during the pandemic as we intensify our beautification projects, enhance our public places, converted idle land to potential tourist attraction, and most especially, we now have our own Manila Tourism Cultural Development Plan, and thanks to Director Charlie Dungo and the team. This will enable us to utilize our available resources to our advantage and for the city to truly be a destination worthy to be visited. We will capitalize on our 450 years of rich history and culture and use it to catch the interest of locals and foreigners, tourists, foreign tourists alike. Andyan ang Cartilla, Jones Bridge, Mehan Garden, Hidden Garden, Loton Underpass, Loton Area, Anda Circle, Metropolitan Theater thanks to national government, Ayala Bridge thanks to national government, Plaza Moriones na ngayon hindi na kailangan pumunta ng mga taga-Tondo sa BGC para makamit ang aura ng mga matatayog na syudad. Ito, wala silang tosgas, sangkembot lang nila para na silang nasa Ayala. Hindi lang sagip buhay, hindi lang hanap buhay, pinagtuunan din natin ng pansin sa panahon ng pandemya. Pabahay na hindi panandaliang lipat bahay, na ang tao'y parang basura na lamang itinatambak, tinatapon kung saan-saan sa bundok ng tralala, na wala namang eskwelahan, kuryente at tubig, wala ring mga pagkakataon. Ngunit, maraming salamat at na-inspire po ko, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Prime Minister Lee Kuan Yew. If Singapore did it, Manila can do it. Kaya hindi lang bahay ng kalapati ang itinatag natin. Ang mga pinatayo nating bahay ay magbabalik ng dignidad sa bawat pamilyang Manileño, mahirap at middle class. There will be an opportunity for them. Salamat sa Diyos sa maikling panahon na ipamahagi natin ang Basek community. At magkakaroon pa ng phase 2 ang Baseco community. At hindi pa ho ito alam, kagabi pa lamang, nag-usap kami ni Architect Balmoris at Engineer Andres. At maraming salamat kay Dr. Martin for giving me the idea. We are going to build a community hospital in Baseco. Paaralan, bahay, palaruan, pagamutan. Isang kumpletong sirkulo na kung saan the minimum basic needs are being provided by the city government to those who have less in life. And I would like to update you to our Condominium 1, Condominium 2, and Condominium and Binondominium 1.
as I have mentioned to Majority Floor Leader Joel Chua, sinabi ko doon sa mga taga-Balderrama nung araw, and I think all the 3rd District Councilor was there that night, and I made a commitment. Sabi ko sa mga taga-Balderrama, marami nang nagdaan dito, 30 years na kayong squatter, hanggang ngayon squatter pa rin kayo. Sabi ko, isanla nyo laway ko, bigyan nyo ako ng pagkakataon na maging alkalde. Bibigyan ko kayo ng matinong bahay na bato, umulat, bumagyo, may masisilungan kayo. And that is our commitment. Pinangako, tinupad. Nagaganap po ngayon para sa mga taga Balderrama, mga taga Binondo area. May awa ang Diyos. Mawawala na pagdating ng panahon. For 50 years, Singapore achieved it. Walang squatter sa Singapore. Kung nagawa ng Singapore, mawawala na rin ang squatter sa lungsod ng Maynila pagdating ng panahon. Mahirap maging squatter sa sarili niyang bayan. Alam ko po yun. Kaya hindi tayo titigil. Ang katotohanan, mga kababayan, in a matter of few days, you will start seeing where are we going while we continue to fight against the pandemic and try to survive across social problems. We will continue to pursue to give back dignity to every family in the city of Manila. Maraming salamat kay Architect Dennis Lacuna na hindi tumigil ng kakadrawing, ng drawing. Kung nagawa natin ang Condominium 1 at 15-story, Condominium 2 at 15-story, Binondominium 1 at 15-story, we will build 20-story for San Sebastian residents, 20-story San Lazaro residents, and 20-story Pedro Hill residents. We will build 1,000 more houses, unit in the city of Manila. May awa ang Diyos. Kapit lang. Kaya natin to. Kaya natin to. Makakaraos din tayo. Tulad ng ibang kalamidad, hinambalos ng COVID ang mga batang Maynila at ang mag-aaral nito. Napilitan silang mag-aral sa isang di pang sukat ng kanilang bahay. Ang cellphone naging classroom. Si teacher lumiit, singlaki ng selyo. COVID worsened the digital deficit. And the divide is no longer between the haves and the have-nots, but the knows and the don't knows. Hindi po natin pinayagan ang mga batang Maynila na mapabilang sa lost generation. The COVID class of 2020 and 2021 and 2022. Halos 1/3 of a million loaded SIM cards ang ating ipinamahagi. Sinabayan ng pamimigay ng 137,217 tablets sa mga batang Maynila, 11,000 laptops para sa kanilang mga guro. Manila remains the education capital of the Philippines, as we believe in education for all. Manila schools are open to children wherever they live. This is because admission should not be based on learners' postal zip code. For as long as student has the zeal to learn, they can in Manila.
Tumaas ang ating enrollment capacity because of our policy to adapt to technology and make technology available to every student. Access at no cost to them. 3.5% sa college, sa UDM, senior high, 27%. The student population of a premier school owned and the North Star of public education system owned and run by local government across the country. Bago nyo narinig yung mga pamantasan lungsod ng iba't ibang bayan dito sa atin. Dito nagsimula yan. Dito nabuo ang konseptong yan. Maraming salamat, Mayor Arsenio Lacson. Maraming salamat, Mayor Antonio Gatpuno Villegas. Hanggang ngayon, pinakikinabangan natin at patuloy na pinakikinabangan ng bawat batang Maynila ang pamantasang lungsod ng Maynila. We took our adversity in our advantage. While there is no space in our school here in Intramuros, in the pamantasang lungsod ng Maynila, through the leadership of President Leco and members of the Board of Regents, and the staff and the faculty, 18,000 students na po ang pamantasang lungsod ng Maynila. Doble na halos ang ating niyakap sa gitna ng pandemya sapagkat gusto natin maging available ang pag-aaral kahit na mahirap ang sitwasyon. Makakaraos tayo mga batang Maynila. Maraming salamat, Doktora Magdalena Lim, and to the DCS family. Lumago dahil inaasahan nating lumago ang populasyon ng ating public education system, hindi dahil biglang maraming pinanganak sa isang taon lamang, kundi nakita natin ang epekto ng pandemya sa buhay ng bawat pamilya na nagpapaaral ng kanilang anak sa private school. And because of that, your city welcomed them. Kinalinga ng DCS. As you can see in your screen, we continue to grow. Mga kababayan, halos 17,000 students from private school ang niyakap ng lungsod ng Maynila sa loob ng pandemya. Again, welcome po kayo sa Maynila. Mga kababayan, ako si Francisco Dumagoso, produkto ng Tulungan Center para sa akin daycare center. Produkto ng Rosauro Almario Elementary School. Produkto ng Tondo High School. Mga pampublikong paralan na aking pinag-aralan. Maswerte ang mga anak ko, hindi nila dinanas ang mga maaring kakulangan na pasilidad ng isang public education system. Sila'y nakapag-aral sa mga matatanyag, maayos, maraming opportunity sa loob ng classroom at eskwelahan. Ngunit, gusto kong iparamdam sa mga anak ninyo ang bagong magiging approach ng public education system. We will make you feel that your sons and daughters are going to private school. Opo, yun ang mataas naman na nating papangarapin. We will always do the best
because you deserve the best as a citizen of this city. Marapat lamang, marapat lamang, marapat lamang. Kaya ipararamdam natin sa mga darating na taon, sa mga susunod na mag-aaral, ang makabagong 10-story, fully air-conditioned with facility Rosauro Almario Elementary School, Dr. Albert Elementary School, Manila Science High School. Kung dati, pawis na pawis sa mga aral, ngayon, sabi nga ni Willie Rebillame, bigyan ng jacket yan. And we will start it soon. When we say soon, it's soon. Because, again, let me repeat, we will take our adversity in our advantage. While we are not utilizing it today, we will prepare our city for the next 10 years to 15 years of population growth, because there will be demand of space in our school, and it's high time and timely that these facilities are not being utilized now. So we will invest and invest and invest again to our future, which is our children, to have a better upscale public school building. Ngunit hindi lahat ng sakit ay dala ng virus. May dumi na nakakalat, masakit sa mata, masangsang sa ilong, dulot ay sakit sa katawan. Nadatnan natin ang mga parking puno ng libag. May etchas pa. Mga kalsadang kinalyo na sa kapal ng dumi. Mga gusali na tila tinubuan ng kurikong ang mga pader dahil lapnos na ang mga pintura. Mga underpass na tila imbornal sa dilim matamoy. Unang araw pa lang, hinilod na natin ang mga libag. At di natin tinantanan. Walis dito, bomba ng tubig doon. Ang paglilinis ay hindi ginawang gimmick, pero ginawang ugali. Maraming salamat sa market administrator and the market officers for the past 2 years, every single day. They continue to maintain good environment in our public market. Rinse in, rinse out, every day. That's how to keep the dirt away. Yan ang ginawa natin sa Recto, na walang, hanggang ngayon, walang makapaniwala na kaya palang tanggalin ang 15,000 obstruction from Abad Santos Recto to Asuncion Recto in a matter of 2 days or 48 hours na problema natin for 30 years. And until today, we continue to have accessible Juan Luna, Recto, Soler, Blumentritt, Carriedo, Pedro Hill. Those areas are non-negotiable for any obstruction. Roads, alleys, and boulevard must be given to the general public, especially if there is an access to public transport, dahil mahihirap din ang gumagamit ng jeep, sidecar, pedicab at motor. Ang kalsada ay para sa lahat. Sa Maynila, ang mahirap pagsusumikapang tulungan. Pero ang masama at namemerwisyo sa kapwa ay tinutugis. Zero tolerance against crime, ang prinsipyong gumabay sa atin. Hindi pwedeng ang firearm ready kind of justice dito.
iaresto, ihabla, ikulong, huwag yung ilibing agad. Sapagkat ginawa mo ang huli, sabit ka na sa batas, sabit ka pa sa mata ng Diyos. Rule of law, as a matter of policy, must be observed in the city of Manila. We must be certain about our rules, and the rules should be applicable to everyone. Sa mga hinahabol at humahabol, ginagalang ang mata ng batas para sa lahat. And I would like to congratulate through the leadership of General Leo Francisco to the men and women uniformed personnel of the Manila Police District. 173 mga tumakbo, nagtago. Most wanted person apprehended last year. And other wanted person, 216 of them. Then the following year, come 2021, habang busy tayo na harapin, tulungan ang ating mga kababayan, pinapapanatili natin ang kapanatagan sa lungsod ng Maynila sapagkat hindi natin pinababayaan ang mga Tolonges na gasay ng kahinaan ng sitwasyon and to take the opportunity. Kaya hinabol natin sila. Kapag ginawa nyo ang krimen sa Maynila, magtago na kayo sa lelang nyong panot. Hahabulin kayo ng Manila Police District. As you can see, almost 1,800 criminals na nagtago, nakalawit ng Manila Police District. Makikita rin ninyo, the war on drugs continue to be active in the city of Manila. But rule of law are being observed. And I'm proud of Manila Police District dahil hindi makati ang daliri nila sa gatilyo. Buhay na nakakalawit itong mga Tolonges na ito. Maraming salamat sa ating mga partners sa national government, sa PDEA Manila and PDEA National. Recently, on top of our data that crimes continue to decline in the city of Manila, we continue to address that illegal substance without any shenanigans. Straightforward, tanggalin ang droga sa kalsada. Huwag itong maging available sa tao. Pahirapan sila o kaya puksain ang mga drug lord, drug pusher. Recently, I'm very proud to say, through the effort of PDEA Manila, PDEA National, and General Francisco, we have apprehended 46 kilo in one day of shabu in Manila. Nawala ito sa palad at posibleng palad ng bawat batang Maynila at maaari pang itong kumalat sa buong Metro Manila o sa bansa. Basta mahalaga, ang droga pag nahuli, hindi nawawala. Ang droga pag nakita ng lespo, kinukuha pati yung may hawak ng droga. Iaresto, ihabla, ikulong. Rule of law must be observed at all time. Mga kababayan, habang sa labas ng building na ito, hinaharap natin ang ating mga suliranin. Buong tapang kasama kayo. Sabi nga, hindi naman po pwede na sa loob ng bahay mo ay nagpapabaya ka rin. Charity begins at home. Halos walang linggo na ating nilalagdaan ang promotion ng mga empleyado. There is growth in the city government of Manila. In fact, modesty aside, mga kusihal, pare-pareho naman tayo, matatagal na rin dito. Sa mga na-promote ko, sa mga na-appoint
na permanent, masasabi ko, hindi ko pa yata kayo nakita. Opo, sapagkat gusto ko, promotions and appointment must be based on merits, not by their political affiliation. In fact, sa libo-libo na na-appoint at na-promote, malamang doon yung iba, hindi pa ako binoto. Pero yun, binaliwalan natin. Dahil ang paghihiganti sa politika ay walang buting idudulot. Totoong hindi tayo nagkakasundo pagdating ng halalan. Ngunit kapag nagdesisyonan ang taong bayan, dapat tayo'y nagkakaisa. Kaya dapat mawala ang demoralization sa gobyerno. Dapat kapag naging mabuti ka at buong buhay mo, inaalay mo na sa paglilingkod sa bayan, dapat ikaw din magkaroon ng growth, ng career growth, ng professional growth. And this was made available to any John Does and Mary, Tom, Dick, and Harry na nandito sa pamahalang lungsod ng Maynila. Sa mga empleyado, kayo mag-alala, ang Christmas bonus nyo nakatabi na. Lumakas ang palakpakan, ha? Opo, because hindi tayo pwedeng magtangus-tangusan ng ilong sa labas ng bahay natin. Kung sa loob mismo ng bahay natin, hindi natin kayang kalingain. What is our moral ascendancy to show to others? Kaya, tama, charity begins at home. Ewan ko kung na-meet nyo na si Charity. Dalaga na. Mga kababayan, I hope hindi pa kayo pagod. Ang katotohanan po nito ay pilim-pili na lang itong aking binibigkas o report card ko sa inyo. But I would like to share to you also, mga konsehal, lahat ng ito, hindi lang napansin ng mga taga-Maynila. Yung ating pagpupunyagi, pagkakaisa, we may have some different ideas, or including party, political party, or partisan politics, but because of unity, at dahil naniwala kayo sa akin, kinilala po ang lungsod ng Maynila sa kanyang mga gawain, hindi lang ng taga-Maynila, kundi ng mga ahensya ng national government, at pati mga organisasyon, at pati na rin nabalik na unti-unti nang bumalik sa mapa ng mundo ang Pearl of the Orient, the Paris of the East, hanggang sa ibang mundo, kinikilala na muli ang lungsod ng Maynila. As you can see, last year, and let me refresh your mind. Katakot-takot. Alam niyo po, ang tawag namin sa showbiz nito, Hakot Award. Yun po ang tawag dito. Pero masaya ako sapagkat dahil sa inyo, dahil sa taong bayan ng lungsod ng Maynila, sa pakikiisa ng lahat, Manila, last year, through DTI, most competitive in resiliency, 3rd place. Most competitive in economic dynamism, 3rd place. Most competitive in government efficiency award,
for highly urbanized city, first place. Most competitive in infrastructure award for highly urbanized city, first place. At ang pinaka-importanting award, overall competitiveness award for highly urbanized city in the entire country, first place po ang Maynila. Maraming salamat sa DILG, kay Atty. Rolin at mga DILG Manila and DILG. Kinilala ang Maynila na most improved city in the country last year. Sa ating paglilinis. At maraming salamat Atty. Rolin and DILG family in Manila and DILG family for the first time in the history of the existence of giving recognition by DILG after its 10 years, for the first time, nakamit po ng City of Manila ang good financial housekeeping recognition from DILG. Sa National ICT Confederate of the Philippines, sa DICT, na bagong ahensya ng gobyerno, binigyan ng pagkilala, second place, Digital Governance Award 2020, Best in Customer Empowerment G2C, City of Manila, second place. Best in Government in Internal Process, G2I, City of Manila, second place. COVID Response Service Award from Department of Health. Maraming salamat. Successful ang tuberculosis program ng City of Manila na kinilala ng Department of Health. Ngayon, mga kababayan, recently, masaya na ako dito. Sabi ko nga, anything above zero is positive. But we started with negative. Dahil gusto ko po at buong kababaang loob na i-share sa inyo, mga konsehal ng Maynila, Vice Mayor Hani Lacuna, mga department head, kawani ng pamahalang lungsod, mga congressman, at mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ang Manila ay napabilang out of 631 cities in the world. Napabilang ang Maynila sa top 50 city or champion city sa 2021 Global Mayor's Challenge. Dahil sa tulong nyo. Mga kababayan sa lungsod, while it is true that COVID is down, while it is true that COVID is being managed, the infection is being managed,